Someone looks like, I don't know, this is actually trying to move on, no? Pero iba yung ano parang may energy akong nababibe na may nagho-hold back mag-move on. Yan. I'm sensing this could be a possible outside energy. Let us see. Thank you so much, Archangel Michael, together with the angels and guides. Parang refusing to move on. Parang may sinasabi siya rito, oh. Dito, eh, ang pinaka nakuha ko is parang, asan yung hustisya? You know? Asan yung justice? No? Parang literal niya yun na parang hindi isinisigaw, pero parang dinidemand niya yun. No? Asan ang hustisya? Ano kaya yung pinaglalaban niya ito? Alamin natin yan. No? Ano kaya ang kanyang inilalaban? Ipinoprotesta. Ating alamin. Okay. So yeah, if you happen to hear noises sa aking background, no, I do apologize for that mga babes, no? So please just bear with me at mag-focus na lang po tayo sa ating reading. Okay, parating na siya. Sino yung parating na yun, Miss Yana? Mamaya sasabihin ko sa inyo. Pero bago yan, no, let me just greet everybody first. Hi and hello there, new subscribers. Ako po si Yan. Welcome tuloy. At sa mga returning viewers, thank you so much sa inyong walang sawang suporta. So yun yung mga babes, wala po tayong gender dito. Babae, lalaki, LGBT, lahat po kayo welcome. Yan, no, at syempre, no, just take only what resonates. Wala rin po tayo ritong time period, kaya naman pwedeng ito ay nangyari na sa iba. Sa iba nangyayari sa kasalukuyan at sa iba naman ay hindi pa at isang prediction sa kanilang future. So, yan mga babes, no, before we start, no, kung hindi nyo pa knows na pa po tayong other channel, no, so, ayun ay ang Dalnim. So, ang link niya na nasa ating description box, okay? At kung kayo naman interesado, no, sa ating hidden slash secret messages reading kung saan kukunin natin ang current energy ng person ninyo, kukunin natin yung real time niyang baka may gusto siyang sabihin sa inyo pero hindi niya masabi directly or pinatago niya lang, no? Or maybe this person here, ano ba yung view niya sa inyo ngayon? Paano niyo ba kayo tinitingnan? No? Basta kung ano yung makuha natin sa kanyang energy, that's what we're gonna find out. So, kung gusto niyo mga babes, no, na um, mag-inquire dyan, just message me here sa The High Priestess Tarot KR at gmail.com. So, yun mga babes, sa temporary lang yon kasi pag naging busy na ako ulit, no, babalik na tayo ulit sa ating daily routine. So, dito sa ating reading, nakikita natin that with the Three of Swords energy and there's this Knight of Pentacles, Nine of Swords, nakikita ko rito na kung sino man tong energy na to, no, kung sino man tong energy na paparating sa inyo, no, siguro yung iba sa inyo, no, mabibwisit. Yung iba naman, no, pwedeng kalma lang, wala lang, no, yan. So, mekos-mekos, no, or mix-mix yung nakikita nating energies dito. Yung iba, no, maaaring maapektuhan ng little or konti lang
Yung iba naman posibleng mabwisit nga kayo 'no, ng konti lang or maasar 'no. Pero kung sino man ito wala namang dapat na ipangamba. So nakikita ko dito that with the Three of Swords energy, Knight of Pentacles, itong tao na 'to 'no, na na paparating sa inyo or lalapit sa inyo 'no, ay ang tao rito na, possible na gustong mag-interfere sa inyong koneksyon ng person mo, okey? Pero kung sino man ito mga babes 'no, yeah, medyo maiinis kayo 'no sa kanyang mga sasabihin kasi dito nakikita ko 'no na posibleng nakakainis nga naman talaga. Pero kagaya ng sinabi ko, I'm seeing right here the King and the Queen of Cups, you know. So your person right here appears as the King of Cups energy. Someone who is a one woman man or one woman man. Yan no. So nakita ko rito no na kayong dalawa no whether may connection pa lang kayo ng person mo, nagkakamabutihan pa lang kayo or magiging officially pa lang na kayo or kulang na lang yung label sa inyo, ano man yan may mutual feelings na kayo for each other. At yung iba naman, possible na kayo na, may relationship na kayo, no? Or yung iba, kayo ito no, na committed na sa isa't isa. You are divine counterparts right here. You love your person and your person loves you. At kagaya ng binanggit ko, no, stick to one ito sa inyo. Pero sino nga ba tong gustong mag-interfere sa inyong connection, no? Yeah, this person right here might appear as someone na babaliw na ba siya? O lokal-lokal ba ito or whatever. So nakita ko dito 'no, na makikipag-usap siya sa inyo, 'yan 'no. Nakita ko dito na matagal-tagal na with the Knight of Pentacles energy, like matagal-tagal na siya rito nagkakaroon ng mga sleepless nights, hindi makatulog ng maayos sa gabi at kulang rin siya rito sa parang alam mo madalas siya na-anxiety, nai-stress, 'yan 'no. So nakita ko dito mga babes 'no, that this person right here is someone 'no, na nakikita ko rito na parang ready siya na alam mo yung sukdulan pa sa word na magpakumbaba. Ready siya na magpakumbaba pero parang mas nakukuha ko dun yung ready siyang ibaba yung sarili niya rito 'no, yun ang nakakaloka rito 'no. Kasi parang long time ago nakapagdesisyon na siya rito 'no na, ibaba yung sarili niya rito 'no. So I do pick up right here that when this person here communicates with you, this person yung mga words niya kahit na i-twist pa niya yun or bali-baliktarin, baluktutin niya pa yun 'no. Parang magiging, pagmamakaawa ito 'no, sa inyo, 'yan 'no. So ano bang pag-uusap yan Miss yan nakikita mo diyan 'no? Kasi nakikita ko dito na wala siyang ibang minahal kundi ang person ninyo at kung tatanungin ninyo ako, siya ba ang babae or lalaki ng person ninyo? Well, sa nakikita ko rito, hindi. Hindi nga naging sila, eh, pero may pinagsamahan, oo 'no. Ganito kasi yung nangyari dito, eh. Posible kasi na kung sino 'tong makikipag-usap sa inyo 'no, almost, beg you or will beg you 'no, na ibigay mo yung person mo sa kanya or, maaaring ang kausapin is yung person mo 'no. Kasi nakikita ko rito na either ikaw yung kakausapin or yung person mo. Okey. Pero kung ano man yung sasabihin niya, it's like parang naloloka, nababaliw siya rito 'no, kasi parang ang mangyayari rito 'no, parang pinapipili niya rito 'no, ang person mo kung siya ba o ikaw, 'yan 'no. Bakit gano'n Miss 'yan 'no, kasi parang sinasabi niya rito na nauna siya rito na makilala yung person mo at possible na childhood silang mag-friends or possible rin na magkapitbahay. Basta parang sinasabi niyang matagal na sila magkakilala, doesn't have to be na magkababata or whatever 'no, parang kini-claim niya rito na matagal nauna siya kumbaga 'no. At parang sinasabi niya rito na matagal na siyang may gusto sa person mo kahit wala ka pa, hindi ka pa dumadating. Parang sinasabi niya na, 5 years ko ng mahal 'yan, 10 years ko ng mahal 'yan 'no, isang dekada ko ng mahal 'yan or lampas pa, blah, 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 'yan 'no. And then parang kung siya ito na ang kakausapin niya direkta 'no is ang person mo, maaaring sabihin niya na mag-isip-isip itong person mo 'no, kasi maaaring naguguluhan. Parang ganito, mag-isip-isip ka, matagal mo na akong kilala, matagal na tayong magkakilala, parang
Gusto mo ba na yung makakasama mo, isang tulad lang ni Collective na hindi mo naman gano'n kakilala, mas matagal mo kong nakilala? 'Yan na parang sinasabi niya na mas madali siyang pakisamahan, na siya yung dapat piliin ng person mo, 'yan 'no? Parang gano'n yung sinasabi niya at kung ikaw naman yung sasabihin niya rito or kakausapin, ang sasabihin niya sa'yo 'no is something here na parang, habang maaga pa, hindi pa kayo kinakasal or hindi pa kayo as in literal na legally married 'no sa isa't isa 'no, puwede ka pa daw mag-back out. Yeah, because that's what I saw, the word back out. So parang sinasabi niya rito na habang maaga pa 'no, puwede ka pa rito na magbago yung isip mo 'no. Pero alam mo, ang nakakaloka rito, wala namang naging sila. Oo, posibleng sikreto niyang minahal or nagustuhan itong person mo 'no, pero hindi naman ito na-reciprocate ng person mo kasi nakita lang siya bilang kaklase kung magkaklase sila dati. Nakita lang siya bilang kaibigan kung magkaibigan sila. Nakita lang siya bilang kapitbahay 'no, yun lang. O nakita lang siya bilang, um, anak ng friend ng nanay niya or anak ng friend ng tatay niya or whatever, mga ganyan, 'di ba? Walang special. Oo, matagal siyang kilala 'no, posibleng nauna pa siya 'no, kaysa makilala ka nito 'no, pero wala namang gusto yung person mo sa tao na 'to, so hindi kailangang mamili, ano. So, nakita ko dito 'no, na lumalabas siya dito bilang someone here na parang ano na kasi, parang sobrang paghahangad niya sa person mo, parang yung mind niya is naapektuhan na rito. Kasi the more na chine-chase niya yung person mo, the more na mas nararamdaman niya na walang chance 'no, sa kanila 'no. Tsaka nakikita ko rito, love na love ka ng person mo at tsaka nakikita ko dito that your person is so honest with you na parang sinasabi niya sa'yo rito na, "Oo, kilala ko siya, mag-friend kami or magkaklase nga kami noon or matagal na kami magkapitbahay." Yun lang. Okay? Nothing special, 'no? Wala ng mas dun sa kung ano man yung pakikitungo ko sa kanya. Never ko siyang nakita as a man or never ko siyang nakita as a woman to love. Yan, 'no? So, 'wag natin siya masyadong isipin at intindihin. Parang ganyan yung sasabihin sa'yo ng person mo dito, 'no? So, your person right here is willing to fight, 'no? For this connection and also ikaw din, 'no? Dito kasi parang magkahalo na awa, 'no, and at the same time pagkabwisit yung nararamdaman mo 'no. Pero kung titingnan natin 'no, parang, at some point there's a part of you na parang mas lamang yung awa 'no. Either subconsciously mo lang yun na parang hindi mo nare-realize, pero possible na naawa ka dito sa person na 'to because nagkakaroon na siya rito, may na-form na ritong stress at anxiety at possible depression 'no. Kasi 'di ba you know that feeling 'no, when someone you like hindi ka like or when someone you love, hindi ikaw yung love. And yun yung nangyayari dito sa person na 'to. Kaya parang ito siya na parang nakakahiya, na parang masyado niyang binababa yung sarili niya 'no, na parang hinihingi niya yung person na 'to. Sabihin natin let's say ganito 'no, sabihin natin kunyari lang 'no, na binigay mo yung person mo sa kanya, tingin mo magiging happy siya? Hindi, 'di ba? Kasi ang mahal ng person mo ay walang iba kundi ikaw. Matutulala lang siya pagkasama niya yung person na yun, 'di ba? Hindi din siya magiging happy 'no, magiging tahimik lang 'no, parang, um, wala masyadong pag-uusap, posibleng magkailangan pa, 'di ba? So, hindi maganda yung one-sided love, 'di ba? So, dito sa connection na 'to walang kailangan ipamigay, wala ring kailangan ditong ibigay dahil wala naman talaga ditong ibang iniibig at minamahal. Kayo ang tunay na nagmamahalan, lovers card energy right here, wala akong nakikitang ibang nakakapasok at makakapasok sa inyong connection. Itong tao na 'to 'no, matagal na kasi siya rito na parang hindi nagbago yung kanyang feelings for this person mo, kaya siya nagiging ganyan, okey? However, wala kang dapat ipag-alala rito because your person is someone here who is faithful sa'yo, okay? And will remain faithful sa'yo. This person right here is also someone here na may respect, no? Lalo na kung ito ay isang
babae, no? At yung person mo ay isang lalaki, so wala tayong gender dito, no? So, your person is a true gentleman, okay? Or wala tayong gender, no? Basta your person here, someone with respect, no? Sa ibang tao. So, kahit na itong person na to ay chine-chase siya rito, hindi siya yung klase ng energy na dun ka na chupi, taboy-taboy, no? Hindi siya ganun kasi may respeto siyang individual. So, ibig sabihin, maaaring kausapin ng person mo itong person na to, no? Para magkaroon rin ng kaliwanagan, no? Sa tunay na feelings at emotions, no? Kasi alam mo kasi, once a person right here na parang medyo, ano ka na, kinakain ka na rito ng parang energy na gustong-gusto ko 'to, gustong-gusto ko 'to, pero imposible mong makuha, 'no? Do'n na parang ano ka, do'n na parang nagkakaroon ng resistance, gano'n yung nangyayari sa kanya dito. Kaya parang nagkakaroon na siya dito ng illusion, 'no, na parang ito siya na na-a-apply niya, 'no, sa kaniyang reality, 'no, which is hindi niya alam na hindi na pala magandang tingnan 'no, na parang hinihingi niya sa'yo yung pagmamahal ng person mo, na alam niya naman na hindi naman yun puwedeng hingiin lalo na kung may isang person ng nilalaman ang heart niya, who is ikaw, 'di ba? So, nakikita ko rito na pagdating dito sa kung sinong mahal, walang malabo dun, malinaw na malinaw sa sabaw ng pusit na ikaw talaga yung mahal, 'di ba? Pero itong person na 'to 'no, since na parang tingin ko, alam mo dapat magpatingin 'to sa psychologist or sa psychiatrist 'no, kasi ang tagal niya ng minamahal 'to. Sabihin natin siguro nung ano 'no, nung kinder pa siya, crush niya na yung person mo na 'yan 'no, eh, basta matagal na 'no, ta's never siya nagkagusto sa iba. And parang isa itong bagay na mahirap niyang i-accept sa sarili niya 'no, na may minamahal itong person niya 'no, tapos hindi siya. 'Di ba? Parang siya 'to na kasi kami yung matagal na magkasama, eh, kasi kami yung matagal na magkaklase, kaklase ko siya nung elementary, eh, nung kinder, elementary, high school, pati college 'no, kahit sabihin niya pang gano'n, 'di ba? Hindi yun basehan 'no, para angkinin mo yung isang person or sabihin mo na kami yung bagay kasi kami yung naunang magkakilala kaysa sa'yo, 'di ba? Hindi mo puwedeng ituruan yung puso, 'di ba? Tayo nga may mga friends tayo 'di ba, since fetus. Since fetus paano yun miss yun 'no? Yung ano, 'di ba, yung puwedeng alam mo yun 'no, yung bago pa tayo nagkaroon ng muwang 'no, sa mundo 'no, eh, kapitbahay na pala natin yung ating mga friend noon. Yung iba 'di ba gano'n or yung iba naman 'no, sobrang tagal na ng mga friend natin 'no, pero hanggang ngayon 'di natin sila nakikita as someone na mamahalin 'no, nakikita natin sila as nakakainis. 'No, paano ko ba naging kaibigan 'to, nakakainis 'to, eh, 'no, pero hanggang ngayon kaibigan pa rin yung tingin mo, 'no? May mga friends tayong ganyan, 'no, but this person here, he or she sees your person as someone here na, "Akin 'to, this person is mine." Dahil una ko siyang nakilala, una ko siya ritong, na-meet, parang gano'n, 'no? So, kung sino man 'tong energy na 'to, nakita ko rito 'no, na medyo umaasa siya rito pero yun nga na medyo tagilid tayo dito 'no, sa energy niya 'no, kaya nakikita ko dito na medyo, ito yung bagay na hindi niya ma-accept 'no, kaya parang nagpapatuloy rito yung paghahangad niya sa iyong person. However, wala namang kailangan dapat ilaban with the Seven of Wands energy, Eight of Wands right here, Seven to the Eight of Wands energy 'no, Ace of Swords to this, Eight of Pentacles na ikaw ito na parang kayo ng person mo 'no, you're gonna work things out sa inyong relationship at hindi ko nakikita na nagiging balakid itong other person na 'to 'no. However, both of you 'no, are such a nice couple 'no. And kayo 'to na parang ang gusto niyo lang naman is malaya ninyong mahalin yung isa't isa at hindi makasakit dito ng damdamin. Kasi parang naiintindihan niyo naman yung feelings and emotions nitong other person na 'to since siya ito na parang alam ninyo na parang, ito yung klase ng bagay 'no, na pagdating sa love, okey, hindi niyo rin naman puwedeng sabihin sa kanya na iba na lang yung mahalin niya, 'di ba? So, nakikita ko rito that you are trying to be understanding, 'no?
dito sa person na 'to 'no. And yeah, hopefully 'no, ipag-pray natin na sana maka-move forward na rin siya sa kanyang life 'no. Pero yun nga 'no, this communication 'no is yet na mangyayari pa lang 'no. To most of you guys, so prepare yourself to see this person right here 'no, kasi baka magulat kayo iki-claim niya rito na sa kanya yung person mo 'no, pero uulitin ko lang wala namang naging sila. Puwedeng naging kapitbahay niya lang yun ng matagal or kaibigan niya lang ng matagal, kababata, kalaro nung childhood 'no or whatever, basta matagal at nauna siyang makilala yung person mo kaysa sa'yo. Ayan 'no, baka magulat ka lang din na gano'n 'no, pero yun nga, wala silang relationship ng person mo at never naging sila. So yeah, ito yung mga mensaheng nakuha ko here for ya guys. Thank you so much. Muli ako po si Yan, Sarang Love and Light. 안녕.